Kamusta po kayo mga kapuso? Ako po si Maria at maligayang pagbabalik sa Kwentong Puso TV. Sa bawat kwento may pusong nasasaktan, pero meron ding natututong lumaban. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi galing sa kaaway, kundi sa mga taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay. Paano kung ang mismong pamilyang dapat ay iyong kanlungan? Ang siya palang wawasak sa'yo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Eloisa. Hindi ito ang tahanan mo. Lumayas ka. Ang bawat salita ay parang bubog na humiwa sa puso ni Eloisa. Ang tinig ay galing kay Imelda, ang biyenan niya, ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Parang biglang nabingi si Eloisa. Ang malakas na buhos ng ulan sa yero ay biglang nawalan ng tunog. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi niya maramdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang mga kamay na ngayon ay marahas na nagtutulak sa kanyang balikat. Ito rin ang mga kamay na hinawakan niya at inalagaan gabi-gabi noong magkanyumonya ito. Ang perang pinambili ng mamahaling gamot ni Imelda ay galing sa naipon niya. Pera na sana ay para sa pagsisimula nila ng kanyang asawa. Napatingin siya kay Victor, ang kanyang asawa, na nakatayo sa likod ni Imelda. Naghahanap ng tulong, naghahanap ng sagot. Pero ang mga mata ni Victor ay umiiwas. Victor! Halos pabulong na tawag ni Eloisa. Anong nangyayari? Sa likod ni Victor lumabas ang isang anino. Si Clarice, ang babaeng matagal nang bali-balitang kalaguyo ng asawa niya. Nakangisi ito at ang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Victor na para bang pag-aari niya ito. Doon gumuho ang mundo ni Eloisa. Eloisa, tama na, sabi ni Victor. Ang boses ay walang laman, walang emosyon. Umuwi ka na lang muna sa inyo. Sa inyo. Hindi dito. Hindi sa bahay na ito na pinaglaanan niya ng bawat patak ng kanyang pawis at pagod. Hinawakan ni Eloisa ang kanyang tiyan. 4 na buwan. 4 na buwang buhay na yumayabong sa kanyang sinapupunan. Paano? Paano ang anak natin? Tanong niya. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Victor, please. Para sa anak natin, wag. Lumapit si Imelda. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wag mong gamitin ang batang yan. Sino ang nakakaalam kung kaninong bastardo yan? Isang sampal. Ang salita ay mas masakit pa sa isang tunay na sampal. Hindi na napigilan ni Eloisa ang sarili. Sinubukan niyang lumapit kay Victor. Sinubukang ipaglaban ang dapat ay sa kanya. Wala kang karapatan dito, sigaw ni Imelda. At sa isang malakas na tulak, nawalan ng balanse si Eloisa. Ang kanyang mga paa ay dumulas sa basang semento. Ang likod niya ay tumama sa matigas na sahig ng kanilang garahe. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit may iba pa siyang naramdaman. Isang matalim, nakakanginig na kirot sa kanyang puson. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang sarili. At pagkatapos, isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Tumingin siya sa kanyang palad. Dugo. Napatingin siya sa pinto. Nakita niya ang pagsara nito ng dahan-dahan. Ang huling nakita niya ay ang mga paalis na anino nina Victor, Imelda at Clarice. Iniwan siyang mag-isa sa dilim sa gitna ng uno. Tutulong! Ngunit ang kanyang tinig ay mahina pa sa patak ng ulan. Ang sakit ay gumagapang sa buo niyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang lamig ng semento at ang lamig ng pagtataksil ay sabay na kumakain sa kanyang lakas. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, sa gitna ng malabong paningin, may natanaw siyang isang pares ng itim na sapatos na huminto sa mismong tapat niya. Ang unang nagbalik sa kamalayan ni Eloisa ay ang matinding amoy ng alkohol at gamot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame. Puti ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasa isang ospital siya. Sinubukan niyang bumangon
Ngunit isang kirot ang muling gumuhit sa kanyang puson, nagpaalala sa kanya ng lahat. Ang ulan, ang sigaw, ang pagtulak, ang dugo. Automatikong napahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Wala na. Naramdaman niya ang kakaibang kawalan, ang bigat na laging nanduroon sa mga nakaraang buwan. Ay biglang nawala. Ang pakiramdam na may kasama ka sa bawat sandali ay napalitan ng isang malalim at malamig na kahungkagan. Walang katok na pumasok sa kwarto ang isang lalaking nakaunipormeng puti. Isang doktor. Matangkad ito. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit may bakas ng kabaitan sa paraan ng kanyang pagtingin. Ito ang may-ari ng itim na sapatos. "Mabutit gising ka na," sabi ng doktor sa mahinahong tinig. "Ako si Dr. Adrian De Leon. Ako ang nakakita sa iyo kagabi." Hindi nagsalita si Eloisa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay humiwalay na sa kanyang katawan. Naupo si Adrian sa silyang katabi ng kama. Hindi niya ito pinilit magsalita. Hinintay niya lang. "Wala na, 'di ba?" Sa wakas ay tanong ni Eloisa. Ang boses niya ay tuyo at halos hindi marinig. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Adrian bago sumagot. "I'm so sorry, Mrs. De La Cruz," sabi niya, puno ng sinseridad. "Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya." Sa mga salitang yon, ang huling hibla ng pag-asa ni Eloisa ay naputol. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. Hindi ito isang maingay na pag-iyak. Ito ay tahimik, ngunit masakit. Ang bawat patak ay tila may dalang bigat ng buong mundo. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Hindi umalis si Adrian. Hinayaan niya lang si Eloisa na ilabas ang lahat ng sakit. Nakita na niya ang ganitong klase ng pagdadalamhati ng maraming beses sa kanyang propesyon. Pero sa tuwing nasasaksihan niya ito, palaging may kumikirot sa kanyang puso. Nang medyo kumalma na si Eloisa, inabutan siya ni Adrian ng isang basong tubig. "Nakontak na po ba ang asawa ko?" Tanong ni Eloisa, may bahagyang takot sa kanyang boses. Takot na baka hindi. O baka mas takot na baka oo. Umiling si Adrian. "We tried calling the number on your emergency contact list, but no one was answering." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eloisa. Siyempre, bakit nga ba sila sasagot? Sila ang dahilan kung bakit siya naririto. "Sino po ang nagbayad ng hospital bill?" Tanong niya ulit, nag-aalala. "Huwag mo munang isipin yan," sagot ni Adrian, umiiwas sa tanong. "Ang mahalaga ay magpagaling ka. Kailangan mong magpalakas." Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Eloisa si Adrian ng diretso sa mata. Sa loob ng maraming oras, ito ang unang tao na nagpakita sa kanya ng awa. Isang estranghero. Isang estranghero ang sumagip sa kanya habang ang sarili niyang pamilya ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. "Bakit?" Halos pabulong niyang tanong. "Bakit ano?" Naguguluhang tanong ni Adrian. "Bakit niyo po ako tinulungan?" Natigilan si Adrian sa tanong. Tumingin siya sa labas ng bintana, tila may inaalala. Dahil walang sino man ang dapat iniiwan na lang sa gitna ng ulan. Sagot niya, lalo na kung duguan at walang malay. May lungkot sa mga mata ni Adrian na hindi maintindihan ni Eloisa. Tila ba may sarili rin itong pinagdadaanan. "Magpahinga ka na," sabi ni Adrian habang tumatayo. "Babalik ako mamaya para i-check ka. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang button na yan." Tumangulang si Eloisa. Habang pinagmamasdan niya si Adrian na papalabas ng pinto, isang kakaibang damdamin ang kanyang naramdaman. Sa gitna ng nag-uumapaw na sakit at galit, may isang maliit na butil ng pasasalamat. Pasasalamat sa isang estrangherong nagbigay sa kanya ng unang awa. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ng mga nurse na maari na siyang umuwi. Magaling na ang kanyang katawan, pero ang kanyang puso ay wasak pa rin. Nakatayo siya ngayon sa labas ng ospital.
Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat. Isang malaking kaibahan sa gabing malamig at maulan kung kailan siya dinala rito. Wala siyang dalang gamit maliban sa damit na suot niya na bigay ng ospital. Wala siyang perang hawak. At higit sa lahat, wala siyang babalikan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nang walang sa loob, isinukbit niya ang kanyang kamay sa kanyang leeg. Nandoon pa, ang tanging bagay na pag-aari niya, ang lumang kwintas na bigay daw sa kanya ng mga madre sa ampunan. Kinapa niya ito, ang metal ay malamig sa kanyang balat. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito na para bang ito na lang ang natitirang kumakapit sa kanya sa mundong ito. Sa loob ng isang linggo, ang mundo ni Eloisa ay gumuho at muling nabuo sa loob ng isang maliit at masikip na kwarto. Ang kwartong iyon na may amoy ng lumang kahoy at alikabok ang naging kanlungan niya. Nakuha niya ito gamit ang kakarampot na halaga na itinago niya sa isang lumang medyas, ang kanyang secret savings na sana ay para sa binyag ng kanilang anak. Ang bawat sulok ng silid ay naging saksi sa kanyang pagdadalamhati. Sa umaga, ang sikat ng araw na tumatagos sa maliit na bintana ay tila nangungutya. Sa gabi, ang katahimikan ay nag-iimbeta sa mga alaala para pagpistahan ang kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik ang lahat. Ang nangisi ni Clarice. Ang mga mata ni Victor na umiiwas. At higit sa lahat, ang galit sa mukha ni Imelda. Ang galit na iyon. Ang gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Humahabol sa kanya kahit sa kanyang mga panaginip. Isang hapon, habang nakatitig sa mantsa sa kisame, naisip niyang sumuko na lang. Para saan pa? Para kanino pa siya lalaban? Wala na ang kanyang anak. Wala na ang kanyang asawa. Wala na ang pamilyang pinangarap niya. Ngunit kasabay ng pag-iisip na yon, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang mukha ni Imelda, puno ng pagkasuklam habang isinasara ang pinto. Isang kuryente ng galit ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Galit na mas malakas kaysa sa kanyang kalungkutan. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang miserable at talunan. Ang paghihirap niya ngayon ay kanilang tagumpay at hindi niya iyon hahayaan. Ang kanyang pagbangon ang magiging pinakamasakit na sampal sa kanilang mga mukha. Ang apoy ng galit na yon ang nagpatayo sa kanya mula sa pagkakahiga. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ano ang mayroon siya? Halos wala. Ano ang alam niyang gawin? Bigla niyang naalala ang mga araw na ipinagluluto niya si Victor. Ang paborito nitong adobo. Ang sinigang na hinahanap-hanap nito kapag umuulan. Naalala niya ang papuri ng mga kaibigan nito sa tuwing may handaan. Ang sarap mo talagang magluto, Luisa. Pagluluto. Iyon ang alam niyang gawin. Iyon ang kaya niyang gawin. Gamit ang natitirang pera, bumili siya ng isang maliit na kaldero, ilang sangkap, at styro pack. Sa communal kitchen ng paupahan, inumpisahan niyang gawin ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kontrol sa kanyang magulong mundo. Nagluto siya ng adobo. Ang bawat paghiwa ng bawang, bawat paggisa ng sibuyas, bawat pagbuhos ng tuyo at suka ay naging isang uri ng dasal. Ang pamilyar na amoy na kumalat sa kusina ay nagbalik sa kanya sa mga alaala. Pero sa pagkakataong ito, hindi para saktan siya, kundi para paalalahanan siya kung sino siya bago ang lahat ng ito. Siya si Eloisa na mahusay magluto. Siya si Eloisa na kayang lumikha ng isang bagay na masarap mula sa mga simpleng sangkap. Nang maluto na, kumuha siya ng isang kutsara at tinikman ito. Kasabay ng alat at asim ng adobo, pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Tumulo sa kutsara. Napaiyak siya. Ang luha ay madiin at mapait dahil sa sakit ng nakaraan. Pero meron ding kakaibang tamis. Tamis ng pag-asang muling mabuhay. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagluto siya ng marami.
Inilagay niya ang mga ito sa mga lalagyan. Naglagay siya ng isang maliit at natutuping lamesa sa tapat ng isang construction site malapit sa kanilang lugar. Ang unang araw, halos walang bumili. Nahihiya siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit tiniis niya. Ang pangalawang araw may 2 construction worker na sumubok. Ate, sarap ah. Magkano isa? Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Unti-unti, dumami ang kanyang customer. Naging paborito ng mga trabahador, driver ng tricycle, at mga nag-oopisina ang kanyang lutong bahay. Nalaman nilang malinis siya sa gamit at hindi madamot sa sahog. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang maliit na pwesto, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kumuha siya ng isang lumang karton at isang pentel pen. Sinulatan niya ito. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Itinayo niya ang munting karatula. Isang simpleng pangalan, ngunit para sa kanya, ito ay isang deklarasyon ng kalayaan. Eloisa's Carinderia. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang gawa, isang pamilyar na itim na kotse ang dumaan sa kabilang kalsada. Bumagal ito ng bahagya, sapat lang para makita niya kung sino ang nasa loob. Si Victor at si Clarice. Ang buhok ni Clarice ay nakasandal sa balikat ni Victor at silang dalawa ay masayang nagtatawanan. Tila walang anumang alalahanin sa mundo. Tila ba hindi sila nakawasak ng isang buhay? Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Nakita ni Eloisa ang gulat sa mukha ni Victor na agad na palitan ng pagkailang. Mabilis nitong iniwas ang tingin at pinaharurot ang sasakyan. Naiwan si Eloisa na nakatayo roon. Ang init ng tanghali ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang apoy ng galit na walang patutunguhan. Ito ay ang apoy ng isang pangako. Isang araw, sila naman ang titingin sa kanya mula sa ibaba. Isang araw, sila naman ang makakaramdam ng kahihiyan. Isang araw, babawiin niya ang lahat. Lumipas ang mga buwan. Ang Eloisa's Carinderia ay hindi na lamang isang maliit na lamesa sa tabi ng daan. Naging isa na itong permanenteng pwesto, isang maliit na espasyo na nirentahan ni Eloisa sa tulong ng kanyang naipon. Ang amoy ng kanyang sinangag sa umaga at ng mainit na sabaw ng sinigang sa tanghali ay naging parte na ng araw-araw na buhay sa kantong yon. Ang mga dating customer ay naging mga suki. Kilala na niya ang order ng bawat isa. Si Mang June, ang tricycle driver, na laging humihingi ng dagdag na sabaw. Si Ate Beth, ang labandera, na paborito ang kanyang dinuguan tuwing Sabado. Sa gitna ng pagiging abala, unti-unting naghihilom ang puso ni Eloisa. Hindi pa rin nawawala ang sakit, pero natabunan na ito ng pagod, ng mga bagong alalahanin, at ng mumunting kasiyahan na dala ng kanyang munting tagumpay. Mas madalas na siyang ngumingiti ngayon, isang tunay na ngiti, hindi pilit. Isang hapon, pagkatapos ng tanghalian at kaunti na lang ang tao, naupo si Eloisa para magpahinga. Habang pinupunasan ang mga lamesa, naramdaman niya ang kanyang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Hinubad niya ito sandali para linisin. Sa ilalim ng tama ng sikat ng araw, may isang detalye siyang napansin na hindi niya kailanman nakita noon. Ang kwintas ay may disenyong tila isang kalasag na hinati sa gitna. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay iyon lang. Ngunit ngayon, nakita niya ang maliliit at halos hindi na mababasa na mga ukit sa gilid nito. Isang letrang M at isang disenyo ng 3 bituin. Magandang hapon, Hija. Napalingon si Eloisa. Si Professor Alcaraz, isang matandang lalaki na retiradong guro ng kasaysayan, isa sa mga pinakamatagal na niyang suki. Professor, kape po. Alok ni Eloisa, habang mabilis na isinusuot pabalik ang kwintas. Salamat, sabi ng professor habang nauupo. Napansin nito ang ginagawa ni Eloisa. Magandang klase ng alahas. Luma na ano? Tumango si Eloisa.
Pamana pa po ito sa akin. Maari ko bang makita ng mas malapitan? Tanong ni Professor Alcaraz. Ang mga mata ay puno ng propesyonal na kuryosidad. Nag-aalangan man, hinubad muli ni Eloisa ang kwintas at iniabot ito. Kinuha ng propesor ang kanyang salamin mula sa bulsa at sinuri itong mabuti. Ang kaninang magaan niyang muka ay biglang nagseryoso. Tinitigan niya ang kwintas, pagkatapos ay tumingin kay Eloisa at binalik ulit ang tingin sa kwintas. Saan mo ito nakuha? Hija? Tanong niya. Ang boses ay may kakaibang bigat. Sa ampunan pa po, Professor. Sabi po ng mga madre, ito lang daw po ang kasama ko noong iwan ako doon. Tumango-tango ang propesor, tila may malalim na iniisip. Ito, sabi niya, itinuturo ang disenyo. Hindi ito ordinaryong disenyo. Ito ay kalahati ng isang sagisag, isang family crest. Napakunot ang noo ni Eloisa. Family crest po? Oo. Ang sagisag ng isa sa mga pinakamatanda at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Huminga ng malalim ang propesor. Ang mga Montemayor, parang isang biro. Isang tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Eloisa, pero napigilan niya ito nang makita ang seryosong mukha ng matanda. Montemayor, ang pangalan ay pamilyar. Mga naglalakihang building sa Makati, mga headlines sa business section ng dyaryo. Imposible. Baka po nagkakamali lang kayo, Professor, sabi ni Eloisa, nanginginig ng bahagya ang boses. Hindi ako maaaring magkamali, giit ng propesor. Ang aking doctoral thesis ay tungkol sa kasaysayan ng mga lumang pamilya sa Pilipinas. Ang letrang M na ito at ang tatlong bituin, walang duda. Ito ang sagisag ng mga Montemayor. Ibinalik ng propesor ang kwintas kay Eloisa. Ang piraso ng metal na yon, na dati simbolo lang ng kanyang pagiging ulila, ay biglang nagkaroon ng napakabigat na kahulugan. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang karinderya, umuwi si Eloisa sa kanyang maliit na kwarto. Hindi siya makatulog. Kinuha niya ang isang basag na salamin at tinitigan ang kanyang sarili habang suot ang kwintas. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi na ang mga nawala sa kanya ang kanyang iniisip. Hindi na ang sakit, ang pagtataksil, o ang pangungulila. Ang tanong na umikot sa kanyang isipan ay iba na. Sino ako? Bago siya umalis, nagbili ng propesor. Mag-ingat ka, Hija. Ang mga Montemayor ay isang pribadong pamilya. At ang matriarch nila, si Doña Trinidad, ay kilala bilang isang babaeng bakal. Ngunit ang babala ay hindi nakapigil sa kanya. Ito pa ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang malaman ang totoo para sa sarili niya. Kinabukasan, hindi niya binuksan ang karinderya. Naligo siya, nagsuot ng pinakamatinong damit na mayroon siya at sumakay ng bus. Tinanong niya ang konduktor kung saan ang Forbes Park at ngayon, narito siya, nakatayo sa harap ng isang naglalakihang itim na bakal na tarangkahan. Sa gitna nito, nakaukit ang isang buong sagisag, isang kalasag na may letrang M at tatlong bituin sa itaas. Katulad ng nasa kwintas niya. Ang puso niya ay kumakarera. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Naisip niyang tumalikod at bumalik na lang sa dati niyang buhay. Pero hindi. Napalayo na siya. Huminga siya ng malalim. Itinaas ang nanginginig na kamay at pinindot ang intercom. Isang matinis na tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan ng Marangyang Subdivision. Isang tunog na maaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Isang magaspang na boses ang sumagot mula sa intercom. Sino yan? Nag-ipon ng lakas ng loob si Eloisa bago sumagot. Ako po si Eloisa. May kailangan po akong sabihin sa nakatira dito. Ilang segundong katahimikan. Inakala ni Eloisa na hindi na siya pagbubuksan, ngunit dahan-dahang gumalaw ang mabigat na tarangkahan. Pumasok siya sa isang malawak na hardin na mas malaki pa sa buong kalye.
kung saan siya nakatira. Bawat damo ay tila sinukat. Bawat bulaklak ay tila may sariling hardinero. Sa dulo ng mahabang driveway ay nakatayo ang isang mansyon na para bang kinuha mula sa isang pelikula. Isang babaeng nakaunipormeng puti at itim ang sumalubong sa kanya sa may pinto. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang pagmamaliit. "Anong kailangan mo?" tanong ng kasambahay. "Gusto ko po sanang makausap ang may-ari ng bahay," sagot ni Eloisa. Sinisikap na maging matatag ang kanyang tinig. Nasa kalagitnaan ng kanyang merienda si Senyora Trinidad. Wala siyang inaasahang bisita. "Importante po ito. Tungkol po sa pamilya." Ang salitang pamilya ay tila may epekto. Nag-alinlangan ang kasambahay, ngunit sa huli ay sinabi, "Maghintay ka dyan." Iniwan si Eloisa na nakatayo sa may pintuan. Pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na naligaw sa palasyo. Bawat muebles na nakikita niya sa loob ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa karinderya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang kasambahay. "Sumunod ka sa akin." Dinala siya nito sa isang silid-aklatan na napapalibutan ng mga estanteng puno ng libro mula sahig hanggang kisame. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay pulos puti na. Maayos na nakapusod. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, ngunit may aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Hindi siya nakatingin kay Eloisa, bagkus ay nakatutok sa paghiwa ng isang mansanas sa kanyang plato. Ito si Doña Trinidad Montemayor, ang babaeng bakal. "Bigyan mo siya ng 5 minuto," sabi ng matanda sa kasambahay, hindi pa rin tumitingin kay Eloisa. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, doon lang dahan-dahang itinaas ni Doña Trinidad ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, kahit may edad na, ay matalas at tila kayang basahin ang pinakatatagong lihim ng isang tao. Naramdaman ni Eloisa na para siyang hinuhubaran ng tingin. "Ano ang sadya mo, Ineng?" tanong ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit malamig. Nanginginig ang kamay ni Eloisa nang hubarin niya ang kwintas sa kanyang leeg. Maingat niya itong inilapag sa maliit na mesang namamagitan sa kanila. Tumingin si Doña Trinidad sa kwintas. Walang gulat. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila ba inaasahan na niya ito? Kinuha niya ito at sinuri. "Saan mo ito nakuha?" "Kasama ko na po ito mula nang iwan ako sa ampunan," sagot ni Eloisa. Ibinalik ng matanda ang kwintas sa mesa. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang mga daliri ay magkasalikop. "At ano ang gusto mong mangyari ngayon?" tanong ni Doña Trinidad. "Pera? Ari-arian? Sabihin mo na ang presyo mo." At nang matapos na tayo, ang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Eloisa. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang kaunting pag-asang dala-dala niya ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagiging tinatanggihan. Pero hindi na siya ang dating Eloisa na basta nalang iiyak at tatanggapin ang lahat. "Wala po akong kailangang pera," sabi niya. Mas matatag na ngayon. Ang pagmamaliit sa kanya ng matanda ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Trinidad. "Kung gayon ano?" Tumingin si Eloisa ng diretso sa mga mata ng matanda. "Gusto ko lang po malaman kung sino ako." Isang mahabang katahimikan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eloisa ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Doña Trinidad. Isang kislap. Hindi niya masabi kung ito ay gulat o respeto. "Ang dugo ay hindi sapat," sabi ng matanda pagkaraan ng ilang sandali. "Maraming nagpapanggap, maraming oportunista. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat kang magdala ng pangalan ng mga Montemayor." "Paano ko po gagawin yun?" Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Trinidad. Isang ngisi na nagpadala ng kaba sa dibdib ni Eloisa. "Gusto mong malaman kung sino ka?" sabi ng matanda.
Kung gayon, kailangan mong maranasan kung paano nagsimula ang mga Montemayor mula sa wala. Tumayo si Doña Trinidad at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa malawak na hardin. Maari kang manirahan dito sa mansyon, pagpapatuloy niya na ikinagulat ni Eloisa. Ngunit ang kasunod na sinabi nito, ang halos ikabagsak niya. Pero hindi bilang isang Montemayor. Magsisimula ka bilang isang kasambahay, dito mismo, sa pamamahay ko. Lumingon ang matanda. Ang mga mata ay parang mga matatalim na punyal. Tingnan natin kung may dugong Montemayor ka nga na nananalaytay sa'yo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong tiisin. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Montemayor ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit para kay Eloisa, ito ay naging isang magandang kulungan. Tinanggap niya ang alok, o mas tamang sabihing, ang hamon ni Doña Trinidad. Para sa kanya, ito na ang huling baraha. Ang tanging paraan para makapasok sa mundong dapat ay sa kanya. Isinara niya pansamantala ang kanyang karinderya at ipinagkatiwala ito sa isang kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya. Dala ang isang maliit na bag ng damit, pumasok siya sa mansyon, hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang katulong. Ang kanyang kwarto ay nasa servants' quarters, isang malinis ngunit maliit na silid, isang malaking pagbaba mula sa master's bedroom na nakita niyang bukas sa ikalawang palapag, ngunit isang hakbang pa rin pataas mula sa inuupahan niyang kwarto. Ang mga unang araw ay isang pagsubok sa kanyang pagkatao. Si Manang Loida, ang mayordoma, na matagal nang naninilbihan sa pamilya, ay tinitingnan siya ng may pagdududa. Para sa kanya, si Eloisa ay isang misteryosong baguhan na hindi malaman kung saan nanggaling. Ang ibang mga kasambahay naman ay nagbubulungan sa kanyang likuran. Sino ba yan? Bakit special kay Senyora Direktang nagre-report? Baka naman kamag-anak sa labas ng isa sa mga Montemayor. Hindi sila pinansin ni Eloisa. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa trabaho. Nagwalis siya ng sahig, nagpunas ng alikabok sa mga antigong kasangkapan, at naglaba. Ang bawat gawain ay ginawa niya ng walang reklamo, kahit na ang kanyang likod ay sumasakit at ang kanyang mga kamay ay nagkakakalyo. Si Doña Trinidad naman ay tila isang anino na laging nagmamasid. Wala itong sinasabi, ngunit ramdam ni Eloisa ang kanyang mga matang nakatutok sa bawat kilos niya. Minsan, sadyang mag-iiwan ang matanda ng isang maliit na dumi sa isang sulok para lang subukin kung mapapansin at lilinisin niya. Laging napapansin ni Eloisa, isang gabi habang nag-aayos siya ng hapagkainan, nakarinig siya ng tawag sa telepono. "Hello?" Sagot niya. "Eloisa, kumusta ka na?" Ang boses ni Adrian. Sa loob ng ilang linggo, ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya na hindi para utusan siya. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanyang pagkatao. "Doc." "Adrian?" Nauutal niyang sabi. "Nabalitaan ko sa suki mo na sarado daw ang karinderya mo. Nag-alala ako. Okay ka lang ba?" Hindi niya masabi ang buong katotohanan. Nahihiya siya. "Okay lang po ako, Doc. May inasikaso lang po akong personal." "Mabuti naman kung ganon," sabi ni Adrian. "Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Tandaan mo, malayo na ang narating mo. Huwag kang susuko." Ang mga simpleng salitang yon ay naging panggatong sa halos maubos na niyang determinasyon. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang anumang pagsubok. Kinabukasan, nalaman niyang kaarawan pala ng yumaong anak ni Doña Trinidad, ang kanyang ama. Napansin niyang hindi lumabas ng kwarto ang matanda at hindi rin ito kumain. Nag-alala si Eloisa. Pumunta siya sa kusina. Sa kabila ng pagtutol ng punong kusinera, nagpumilit siyang magluto. Inalala niya ang mga kwento ng kanyang mga suki tungkol sa mga paboritong pagkain ng mga matatanda. Nagluto siya ng isang simpleng ulam,
Ngunit inilagay niya ang buong puso niya rito. Isang mainit na mangkok ng sinigang na baboy na may tamang-tamang asim at lambot ng karne. Siya mismo ang nagdala nito sa kwarto ni Doña Trinidad. Kumatok siya. Sinabi kong ayoko kumain, sabi ng malamig na boses mula sa loob. Ako po ito, senyora. Si Eloisa, sabi niya. Naghanda po ako ng sabaw. Kahit po ito lang ang inyong kainin para hindi po kumalam ang sikmura ninyo. Ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang salitang, "Pumasok ka." Naabutan niyang nakaupo ang matanda sa tabi ng bintana. Hawak ang isang lumang litrato. Inilapag ni Eloisa ang tray sa mesa. Hindi nagsalita si Doña Trinidad. Kumuha lang ito ng kutsara, humigop ng sabaw. At sa sandaling iyon, natigilan ang matanda. Ang kutsara ay nanatili sa ere. May kung anong nagbago sa kanyang mga mata. Isang saglit na paglambot. Isang alaala. Ganitong-ganito ang luto ng aking ina. Halos pabulong na, sabi ng matanda. Ito ang paboritong ulam ni Ricardo. Ricardo, ang pangalan ng kanyang ama. Hindi na nagsalita pa si Doña Trinidad, pero inubos niya ang buong mangkok ng sinigang. Nang kunin na ni Eloisa ang tray para lumabas, nagsalita ulit ang matanda. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Wala po. Kusa ko lang pong natutunan. Tantiya-tantiya lang po sa panlasa. Sagot ni Eloisa. Tumango ang matanda. Tila may malalim na iniisip. Paglabas ni Eloisa ng kwarto, nakasalubong niya ang abogado ng pamilya, si Attorney Salcedo. Tiningnan siya nito ng may kakaibang tingin. Isang tingin na may halong pag-aalala at pagtataka. Tila ba ang simpleng paghahanda niya ng sinigang ay may ibig sabihin na higit pa sa inaakala niya. Kinagabihan, habang nag-aayos siya para matulog, may kumatok sa kanyang pinto. Ang mayordoma. Pinapatawag ka ni Senyora Trinidad sa kanyang opisina. Kinabahan si Eloisa. Ito na ba yon? Papalayasin na ba siya? O may iba ng hatol ang babaeng bakal? Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina. Nakaupo si Doña Trinidad sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa narra. Ang kaninang aura ng pagiging amo sa isang katulong ay nawala. Ang tingin niya ngayon kay Eloisa ay iba na. Mas malalim, mas seryoso. Maupo ka, sabi ng matanda. Itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mesa. At sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa ibang pangalan. Maupo ka, apo. Ang salitang apo ay nanatili sa hangin. Isang salita na mas matimbang pa sa lahat ng ginto sa loob ng mansyon. Para kay Eloisa, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang mayroon siyang tunay na pamilya. Isang ugat, isang pinagmulan. Sa loob ng sumunod na 2 oras, sa katahimikan ng opisina, inilahad ni Doña Trinidad ang lahat. Ang kwento ng kanyang nag-iisang anak na si Ricardo, isang binatang Montemayor na umibig sa isang simpleng babae mula sa probinsya, labag sa kagustuhan ng pamilya. Ang kanilang pagtatanan. Ang isang malagim na aksidente sa sasakyan na kumitil sa buhay nilang dalawa. Ang akala ng lahat, pati ang sanggol sa sinapupunan niya ay nawala. Sabi ni Doña Trinidad, ang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon. Pero buhay ka pala. Isang nurse sa ospital ang siguro naawa sa'yo. Kinuha ka at dinala sa ampunan para bigyan ng bagong buhay, malayo sa gulo ng pangalan natin. Nakinig si Eloisa habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Luha hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa mga magulang na hindi niya nakilala. Kinabukasan, nagbago ang lahat. Ang mga kasambahay na dati nagbubulungan sa kanyang likuran ay yumuyuko na ngayon. Inilipat siya sa isa sa mga master bedroom, isang silid na may sariling balkonahe kung saan tanaw ang buong hardin. Ipinatawag ni Doña Trinidad ang pinakamahuhusay na mananahi at taga-disenyo. Isang Montemayor ay dapat magmukhang isang Montemayor, deklara ng matanda. Ngunit habang sinusukatan siya,
at pinipilian ng mga mamahaling tela, ang isip ni Eloisa ay nasa ibang lugar. Isang gabi, tumayo siya sa harap ng isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit, sapatos at alahas. Hinaplos niya ang isang seda na bestida. Maaari na siyang mamuhay ng marangya. Maaari na niyang kalimutan ang lahat. Ngunit nang tumingin siya sa salamin, hindi ang bagong Eloisa Montemayor ang nakita niya. Nakita niya ang babaeng nakahandusay sa semento, basang-basa sa ulan. Nakita niya ang ngangisi ni Clarice at ang walang emosyong mukha ni Victor. Huminga siya ng malalim at pumili ng isang simpleng itim na bestida. Isinuot niya ito. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at sinabi sa sarili, "Ang mga damit na ito, ang pera. Hindi ito ang kapangyarihan. Sandata lang ang mga ito." Ikinuyom niya ang kanyang palad. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa isip. Kinabukasan, sa halip na mag-shopping, kinausap niya si Attorney Salcedo. "Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo," sabi niya. "Gusto ko pong malaman ang lahat tungkol sa pamilya de la Cruz, ang kanilang negosyo, ang kanilang mga utang, lahat." Nagulat ang abogado, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Eloisa. Isang determinasyon na namanan nito mula sa kanyang lola. Tumango ito. Makalipas ang isang linggo, isang manipis na folder ang iniabot sa kanya. Binuksan ito ni Eloisa sa loob ng kanyang kwarto. Ang bawat pahina ay isang piraso ng puzzle. Ang maliit na construction supply business ni Victor ay malapit ng malugi at si Imelda, ang kanyang biyenan, ay baon sa utang sa mga kasino at loan shark. Ang pamilya ni Clarice ang pansamantalang sumasalo sa kanila. Iyon pala ang kasunduan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang transaksyon. Ipinagpalit siya para sa pera. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang puso. Pero hindi na ito ang dating nag-aapoy na galit. Ito ay kalmado, kalkulado. Nang araw ding iyon, ibinigay sa kanya ni Doña Trinidad ang isang lumang baul na gawa sa kahoy. "Pag-aari yan ng iyong ama," sabi ng matanda. Puno ng mga lumang dokumento ng negosyo. Isang napakatalinong tao ni Ricardo. Marahil, hindi lang pangalan niya ang nakuha mo. Binuksan ni Eloisa ang baul. Amoy ng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Mga plano, mga sulat, mga lumang kontrata. Sa gitna ng mga ito, nakita niya ang isang lumang kasabihan na naka-frame. Ang pinakamahusay na patibong ay yung hindi mo alam na nasa loob ka na. Isinara niya ang baul. Alam na niya ang kanyang gagawin. Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay tahimik na, naupo siya sa kanyang mesa. Sa tabi ng bintana, kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad, kinuha niya ang isang bagong cellphone at nagdial ng isang numero na ibinigay sa kanya ng abogado. Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Nagsalita si Eloisa. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang bahid ng pag-iyak o pag-aalinlangan. Ito ay boses na hindi na niya mismo halos makilala. Boses ng isang estratehista. "Hello," panimula niya. "Gusto kong mag-set ng meeting. Tungkol ito sa isang investment opportunity para sa pamilya de la Cruz." Sa loob ng sumunod na 2 linggo, si Eloisa ay naging parang general na naghahanda para sa isang giyera. Hindi na siya halos lumalabas ng kanyang kwarto, na ngayon ay nagsisilbi na ring kanyang war room. Ang kanyang mesa ay puno ng mga dokumento, mga flowchart at mga numero. Sa tulong ni Attorney Salcedo at ng isang financial analyst na tapat sa mga Montemayor, binuo niya ang isang perpektong pain. Ang pain ay isang ghost project, isang pekeng proyektong real estate sa Tagaytay na nangangako ng triple ang balik sa investment sa loob lamang ng 6 na buwan. Idinisenyo ito para maging napakagandang pakinggan, ngunit may sapat na pekeng papeles para magmukhang lehitimo sa mata ng isang desperado at sakim ang taong nagpakilala
Kina Victor at Imelda ay isang Mr. Tan, isang respetadong negosyanteng Filipino-Chinese na sa katotohanan ay si Mr. David, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Doña Trinidad. Sa isang mamahaling restaurant, iprinisinta ni Mr. David ang proyekto. "This is a sure win, Mr. De La Cruz," sabi ni Mr. David na may kumpiyansa. "Limited slots lang ito for investors. Swerte kayo at naisip ko kayo dahil sa rekomendasyon ng isang kaibigan." Ang mga mata ni Imelda ay kumikinang sa simbolo ng pera. Ito na ang sagot sa lahat ng problema niya. Ang paraan para makabayad sa mga utang niya nang hindi nalalaman ng pamilya ni Clarice. "Magkano ang kailangan?" tanong ni Imelda, hindi na makapaghintay. Si Victor ay may pag-aalinlangan. "Ma, parang masyadong maganda para maging totoo. Hindi ba dapat pag-aralan muna natin?" Siniko siya ni Imelda sa ilalim ng lamesa. "Anong pag-aaralan? Minsan lang dumating ang oportunidad na ganito, Victor. Kung palalampasin mo pa ito, habang buhay ka na lang magiging talunan." Sa kabilang banda, si Clarice, na nasanay sa marangyang buhay, ay narinig ang salitang "triple your money" at agad na excite. "Oo nga, honey," sabi niya, kumapit sa braso ni Victor. "Imagine mo, we can finally buy that condo in BGC at saka, that European trip na pinapangarap natin." Nasa gitna si Victor ng 3 taong uhaw sa pera. Ang kanyang munting pag-aalinlangan ay madaling natabunan. Mula sa isang van na nakapark sa kabilang kalsada, pinapanood ni Eloisa ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na monitor na konektado sa isang hidden camera. Katabi niya si Attorney Salcedo. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya sila muli. Kahit sa screen lang, mula noong gabing iyon. Nang marinig niya ang boses ni Imelda na minamaliit si Victor, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Ganoong-ganoon din ang ginagawa nito sa kanya noon. "Sigurado ka ba dito, Eloisa?" tanong ng abogado. Napansin ang pananahimik niya, huminga ng malalim si Eloisa, itinuon ang kanyang mga mata pabalik sa screen. Ang kirot ay napalitan ng lamig. "Mas sigurado pa ako kaysa dati, attorney." Kinabukasan, isinanla ni Victor ang titulo ng kanilang bahay at lupa. Kinuha niya ang lahat ng natitirang ipon ng kanilang negosyo. Idinagdag pa ni Imelda ang perang hiningi niya kay Clarice. Inilagay nila ang lahat sa proyektong inalok ni Mr. Bear David. Sa kanyang kwarto, pinapanood ni Eloisa ang online bank transfer. Nakita niya ang malaking halaga na pumasok sa isang account na kontrolado niya. Pagkatapos ay isa pang transfer, papalabas, papunta sa isang offshore account na hindi matutunton. Tapos na, nakagat na nila ang pain. Isang pakiramdam ng tagumpay ang dapat niyang maramdaman, ngunit ang pumuno sa kanyang dibdib ay isang kakaibang bigat. Hindi pala ganito kasarap sa pakiramdam ang manalo laban sa kanila. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Adrian. "Hello?" sagot niya. Sinisikap na pasiglahin ang kanyang boses. "Napatawag lang ako," sabi ni Adrian. "Napanaginipan kasi kita. Mukha kang malungkot. Okay ka lang ba talaga?" Ang simpleng tanong na yon ay tila tumusok sa kanyang puso. Si Adrian lang ang nakakaramdam kapag may mali sa kanya. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na hardin ng mga Montemayor. "Okay lang ako." Pagsisinungaling niya. Mas okay kaysa dati. Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Pagkalipas ng 1 linggo, tinawagan ni Victor ang numero ni Mr. David. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit at ulit. Ang numero ay hindi na makontak. Sinubukan nilang puntahan ang opisina nito sa address na ibinigay. Isang bakanting lote ang kanilang natagpuan. Doon, sa gitna ng init ng araw, sa harap ng isang bakanting lote, nagsimulang mag-sink in ang lahat kay Victor. Wala na. Ang pera, ang bahay, ang kinabukasan. Lahat ay nawala na parang bula.
Napaupo siya sa gilid ng kalsada, hawak ang kanyang ulo. Nakatayo sa tabi niya si Imelda. Ang kanyang muka ay namumutla. At pagkatapos, isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng galit, ng pagkabigo, at ng purong takot. Isang sigaw na dinig sa buong kalye. Ang balita ng pagkalugi ng mga De La Cruz ay mabilis na kumalat. Ngunit walang sino man ang nag-ugnay nito sa tahimik na apo ng mga Montemayor. Para kay Eloisa, ang tagumpay ay may kasamang pait. Napatunayan niyang kaya niyang lumaban, ngunit ang bawat hakbang sa kanyang plano ay tila nag-iiwan ng gasgas sa kanyang kaluluwa. Upang opisyal na ipakilala si Eloisa sa mataas na lipunan at para na rin iwaksi ang anumang chismis tungkol sa kanyang biglaang paglitaw, nagpasya si Doña Trinidad na magdaos ng isang malaking pagdiriwang, isang grand ball sa mansyon. Ito ang tamang panahon para makilala ka ng lahat, sabi ng matanda, para malaman nila na ang isang Montemayor ay nagbabalik. Sa mga araw bago ang pagdiriwang, ang mansyon ay napuno ng abalang paghahanda. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tao lang ang nasa isip ni Eloisa na gusto niyang makasama sa gabing iyon. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tinawagan si Adrian. "Doc, Adrian?" Panimula niya, medyo nahihiya. "May malaking party sa bahay. Bilang pasasalamat sa lahat ng tulong mo, gusto sana kitang imbitahan." Sa kabilang linya, isang sandaling katahimikan. "Hindi ako sanay sa mga party, Eloisa. Baka ma-out of place lang ako dyan." "Kahit sandali lang," pakiusap ni Eloisa. Ang boses ay lumambot. "Gusto ko lang na may isang kakilala ako doon, isang totoong kaibigan." Hindi na nakatanggi si Adrian. Dumating ang gabi ng pagdiriwang. Ang hardin ng mansyon ay napuno ng mga kumukutitap na ilaw. Ang mga bisita, na pawang mga bigating pangalan sa mundo ng negosyo at politika, ay nagkalat, hawak ang kanilang mga kopita ng champagne. At sa gitna ng lahat, bumaba si Eloisa mula sa engrandeng hagdanan. Nakasuot siya ng isang simple, ngunit eleganteng midnight blue na gown. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple at ang tanging alahas niya ay ang kwintas na naging susi sa lahat. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Hindi dahil sa kanyang damit o alahas, kundi dahil sa aura ng kumpiyansa na ngayon ay taglay na niya. Nakita niya si Adrian na nakatayo sa isang sulok, medyo naiilang sa kanyang suot na barong. Nginitian niya ito, isang ngiti na para lamang dito. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Adrian. Nilapitan niya ito. "Salamat sa pagdating mo. Hindi ko aakalain na ang babaeng natagpuan ko sa gitna ng ulan ay magiging isang prinsesa." Pabirong sabi ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Nang magsimula na ang tugtugan para sa sayawan, inialok ni Adrian ang kanyang kamay. "Pwede ba kitang isayaw, Miss Santamis Montemayor?" Ngumiti si Eloisa at tinanggap ito, habang sila ay sumasayaw sa gitna ng bulwagan. Sa ilalim ng isang naglalakihang chandelier, tila nawala ang lahat ng tao sa paligid. "Masaya ka ba, Eloisa?" tanong ni Adrian. Ang kanilang mga mata ay hindi naghihiwalay. "Hindi ko alam," pag-amin ni Eloisa. "May parte sa akin na masaya dahil nakabangon ako. Pero may parte rin na napapagod." Tumango si Adrian, naiintindihan ang ibig niyang sabihin. "Sa lahat ng laban mo, nandito lang ako sa likod mo. Palagi," sabi niya ng may sinseridad. "Pero sana, pagkatapos ng lahat ng ito, piliin mo rin ang kapayapaan." Ang mga salita ni Adrian ay tumagos sa puso ni Eloisa. Sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, si Adrian lang ang nakakakita, hindi sa isang Montemayor o sa isang biktima, kundi sa totoong siya. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang naiintindihan siya. At sa gitna ng sayawan, isang tunay at malayang tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol.
Sa gitna ng sayaw, naramdaman ni Eloisa ang pag-vibrate ng kanyang maliit na purse. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang text message mula sa kanyang private investigator. Maikli lang ang mensahe, ngunit mabigat ang kahulugan. Nagsisimula na silang magtalo. Sinisisi ni Imelda si Clarice. Sa isang iglap, ang ngiti sa mukha ni Eloisa ay naglaho. Ang init na dala ng sandali, kasama si Adrian ay napalitan ng lamig ng kanyang plano. Ang babaeng masayang sumasayaw ay biglang nawala, at ang bumalik ay ang estratehista. Napansin ni Adrian ang biglaang pagbabago. May problema ba? Umiling si Eloisa. Mabilis na ibinalik ang nangiti, ngunit hindi na ito umabot sa kanyang mga mata. Wala. May naalala lang ako. Ngunit alam ni Adrian na mayroon. Ang digmaan ni Eloisa ay hindi pa tapos, at ang kapayapaan na inaasam niya para dito ay tila malayo pa. Ang bahay ng mga De La Cruz, na dati puno ng kayabangan at tawag basta, ay naging isang pugon ng sisihan at panunumbat. Ang perang nawala ay parang lason na unti-unting kumakalat at sinisira ang pundasyon ng kanilang pamilya. Kasalanan mo ito, sigaw ni Imelda kay Clarice isang umaga, habang nag-aagahan sila ng tuyo at sinangag, isang malaking pagbabago mula sa dati nilang hamon at bacon. Kung hindi ka atat na atat sa European trip mo, hindi sana tayo nagpadalos-dalos. Ako pa ngayon? Tita, kayo po ang mas desididong ituloy ang investment na yan. Ganting sigaw ni Clarice, ang kanyang magandang muka ay napuno ng inis. At saka, wag niyo akong matita-tita dyan. Wala na kayong pera. Wala na kayong pakinabang sa pamilya namin. Si Victor, na nasa gitna nilang dalawa, ay parang basang sisiw. Ang kanyang ulo ay masakit sa puyat at stress. Ang negosyo niya ay bumagsak na. Ang mga tauhan niya ay nagsialisan. Tumigil na kayo. Sigaw niya sa wakas ay sumabog. Walang maitutulong yang sigawan ninyo. Ngunit ang kanyang pagsigaw ay parang hangin lang na dumaan. Ang dalawang babae ay nagpatuloy sa pagbabangayan. Bawat isa ay naghuhugas ng kamay. Habang ang pamilya De La Cruz ay nagkakagulo, si Eloisa naman ay naghahanda na para sa kanyang ikalawang dagok. Hindi sapat na mawalan sila ng pera. Kailangan niyang sirain ang isang bagay na mas mahalaga sa kanila, lalo na kay Imelda, ang kanilang reputasyon. Gamit ang isang hindi rehistradong numero, nagsimula siyang magpadala ng mga text message sa mga kilalang tsismosa sa kanilang barangay. Alam niyo ba, si Imelda de la Cruz, baon pala sa utang sa kasino, kaya pala biglang naghirap. Narinig ko, kaya daw pinalayas ang dating asawa ni Victor para makakapit sa mayamang pamilya ni Clarice, kaso mukhang naubos na ang pera. Ang mga mensahe ay simple, ngunit mabisa, parang apoy na mabilis kumalat sa tuyong damuhan. Sa palengke, naririnig na ni Imelda ang mga bulungan. Ang mga dating kaibigan na bumabati sa kanya ay bigla na lang siyang iniiwasan. Kapag dumadaan siya, ang mga tawanan ay biglang humihinto. Ramdam niya ang bawat mapanuring tingin na tumutusok sa kanyang likuran. Para sa isang babaeng tulad ni Imelda na nabubuhay sa papuri at paghanga ng iba, ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa gutom. Isang hapon, habang nagmamaneho sa kanyang bagong sasakyan, sinadyang dumaan ni Eloisa sa tapat ng dati niyang karinderya. Nakita niya ang pwesto, mas malaki na ngayon at mas maraming tao. Pinapatakbo ng kapitbahay na pinagkatiwalaan niya. Naalala niya ang mga araw na siya mismo ang nagsasandok ng kanin doon. Ang mga araw na pagod siya, ngunit payapa. May isang bahagi sa kanya na nanghinayang. May isang bahagi sa kanya na na-miss ang simpleng buhay na yon. Ang buhay bago ang paghihiganti. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makita niya si Imelda na papalabas sa isang maliit na sanglaan sa kabilang kalsada. Ang kanyang mga balikat ay hukot, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mukha itong mas tumanda ng 10 taon. Sa sobrang desperasyon,
May tinawagan si Imelda sa kanyang telepono. Hindi alam ni Eloisa, pero ang kausap nito ay isang loan shark, isang taong matagal na niyang inutangan. Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Narinig ni Eloisa ang pakiusap ni Imelda mula sa medyo nakabukas niyang bintana. Parang awa niyo na, magbabayad ako. Ibenta ko lang itong bahay namin. Bahay. Ang huling alas nila. Isang malamig na ideya ang nabuo sa isip ni Eloisa. Hindi pa siya tapos, hindi pa. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Doña Trinidad. Nakita kitang nakatingin sa dati mong karinderya kanina, sabi ng matanda. Nagsisisi ka ba? Tumingin si Eloisa sa kanyang lola. Hindi po. Pero minsan, iniisip ko kung tama pa ba itong ginagawa ko. Nasa digmaan ka, apo, sabi ni Doña Trinidad, hinawakan ang kanyang balikat. At sa isang digmaan, hindi ka maaaring mag-atubili. Tapusin mo ang laban. Kinagabihan, habang si Imelda ay hindi makatulog sa pag-iisip kung paano makakabayad, isang grupo ng mga malalaking lalaki ang biglang kumatok ng malakas sa kanilang gate. Imelda de la Cruz, labas diyan! Magbayad ka ng utang mo! Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan. Ang mga bintana ay nagbukasan. Ang mga tsismosa ay nagsilabasan. Sa gitna ng atensyon ng lahat, si Imelda ay napilitang lumabas, nanginginig sa takot at kahihiyan. Ang kanyang pinakatatagong sikreto ay nabunyag na sa pinakamasamang paraan. Ang insidente sa mga loan shark ang naging huling patak. Ang kahihiyan ni Imelda ay naging usap-usapan sa buong barangay. Wala na siyang mukhang maiharap. Ang tanging solusyon na nakikita niya ay ang ipagbili ang bahay at lupa sa lalong madaling panahon at lumipat sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Naglagay sila ng for sale na sign sa tapat ng kanilang gate. Sa loob ng kanyang opisina sa mansyon, napanood ni Eloisa ang lahat sa pamamagitan ng CCTV na ipinakabit niya sa tapat ng bahay nila dati. Isang tawag lang ang ginawa niya kay Attorney Salcedo. Attorney, bilhin niyo ang bahay na yan. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Through a dummy corporation, siguraduhin ninyong hindi nila malalaman na tayo ang bumili. Masusunod, Eloisa, sagot ng abogado. Habang inaasikaso ng kanyang mga tao ang pagbili ng bahay, si Eloisa naman ay itinuon ang kanyang pansin sa huling piraso ng kanyang plano, si Victor. Alam niyang hindi lang si Imelda at Clarice ang may kasalanan. Ang pananahimik at kahinaan ni Victor ang nagbigay daan para mangyari ang lahat. Kailangan din niyang managot. Pinabalikan ni Eloisa sa kanyang investigador ang mga records ng dati nitong kumpanya. At doon, natuklasan nila ang isang bagay. May mga anomalya sa petty cash fund na hinahawakan ni Victor. Maliit na halaga lamang sa simula, ngunit lumaki ng lumaki noong nagsisimula na ang relasyon nito kay Clarice. Ang pera ay ginamit para sa mga date, mga regalo, mga bagay na hindi nito kayang bilhin gamit ang sarili niyang sahod. Ito ay maliit na pagnanakaw, ngunit pagnanakaw pa rin. Isang krimen. Pinakopya ni Eloisa ang lahat ng resibo at mga peking report na ginawa ni Victor. Ang bawat piraso ng papel ay isang bala na inihahanda niya para sa kanyang huling pag-atake. Ang perpektong lugar para gawin ito ay nalalapit na. Ang taunang piyesta ng barangay at ang pinakainaabangang bahagi nito ay ang Coronation Night ng Binibining San Jose. Ang kandidata na pinupondohan ng pamilya ni Clarice at inaasahang mananalo dahil sa kanilang impluensya ay walang iba kundi si Clarice mismo. Ito ang magiging gabi ng kanyang karangalan. Ang gabi kung saan ipapakita niya sa lahat na sa kabila ng mga chismis, sila pa rin ang bida. Para kay Eloisa, ito ang magiging perpektong entablado para sa pagbagsak nilang lahat. Nag-request siya ng meeting sa organizer ng event. Ipinakilala niya ang sarili bilang kinatawan ng Montemayor Foundation. Nag-alok siya ng malaking donasyon, sapat para maging
major sponsor ng buong pagdiriwang. Ang kondisyon, ang kinatawan ng kanilang foundation, ang magbibigay ng final speech bago i-announce ang mananalo. Walang tanong-tanong na pumayag ang organizer. Lahat ng piraso ay nasa tamang lugar na. Ang titulo ng bahay na nasa pangalan na niya. Ang ebidensya ng pandaraya ni Victor. Ang entablado. Sa gabi bago ang piyesta, hindi mapakali si Eloisa. Naglakad-lakad siya sa malawak na hardin ng mansyon. Malamig ang hangin. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang lahat ay tahimik. Isang malaking kabalintunaan sa unos na nagaganap sa kanyang dibdib. Tama ba ito? Pagkatapos ng gabing iyon, 3 buhay ang masisira ng tuluyan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, dumaan siya sa maliit na chapel sa loob ng property ng mga Montemayor. Pumasok siya. Naupo siya sa isa sa mga lumang upuan na gawa sa kahoy. Hindi siya nagdasal para sa tagumpay ng kanyang plano. Hindi rin siya humingi ng tulong. Sa halip, humingi siya ng tawad. Patawarin niyo po ako sa gagawin ko, pabulong niyang sabi sa kawalan. Pero hindi po ako matatahimik hanggat hindi sila nananagot sa ginawa nila sa amin. Sa amin ng anak ko. Nang tumayo siya para umalis, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Adrian. Hindi ito nagtatanong kung nasaan siya o ano ang ginagawa niya. Isang simpleng mensahe lang. Ano man ang mangyari bukas, tawagan mo ako. Nandito lang ako. Tila ba alam ni Adrian na may malaking bagay na magaganap? Ang mensaheng yon, kahit maikli, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan dumating ang gabi ng piyesta. Ang covered court ng barangay ay puno ng tao. Ang entablado ay makulay at maningning. Ang lahat ay masaya. Nasa audience sina Imelda at Victor, nakaupo sa VIP section kasama ang pamilya ni Clarice. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagagarang damit, pilit nang ngumingiti at kumakaway sa mga kakilala, na para bang walang nagbago, na para bang hindi sila nalugi at napahiya. Nasa backstage naman si Clarice, abala sa pag-aayos para sa question and answer portion. Sigurado na siya ang mananalo. Ito na ang gabi niya. Habang tinatawag ang top 5, isang itim na luxury car ang huminto sa labas ng court. Lumabas mula rito si Eloisa. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang gown. Simple lang ang kanyang ayos. Ngunit bawat hakbang niya papasok sa venue ay tila may sariling bigat at kapangyarihan. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga tao ay napapatingin. Sino ang magandang babaeng ito? Ang ingay ay biglang huminto nang makita ni na Victor at Imelda kung sino ang dumating. Ang kanilang mga ngiti ay naglaho. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang babaeng itinaboy nila sa gitna ng ulan ay nagbalik. At sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang basahan. Mukha siyang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Ang pagpasok ni Eloisa ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang masayang bulungan ng mga manonood ay napalitan ng nagtatakang katahimikan. Siya, kasama ang 2 assistant, ay idinirekta sa pinakaunang upuan, sa tabi mismo ng pamilya ng mayor. Ang bawat hakbang niya ay may dignidad at layunin. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa direksyon ni na Victor at Imelda na para bang hindi niya sila napapansin. Ang presensya pa lang niya ay sapat na para sirain ang gabi para sa kanila. Hindi na mapakali si Imelda sa kanyang upuan. Si Victor naman ay hindi makatingin ng diretso. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Sa entablado, tapos na ang question and answer portion. Si Clarice, sa kabila ng kaba dahil sa pagdating ni Eloisa, ay nagawa pa ring sumagot ng may kumpiyansa. Siya ang paborito ng mga hurado. Sigurado na ang corona. At ngayon, bago nating i-anunsyo ang nagwagi bilang Binibining San Jose 23, sabi ng MC sa mikropono, tinatawagan po natin sa entablado ang kinatawan ng ating major sponsor, ang Montemayor Foundation. Walang iba kundi ang kanilang bagong kilalang apo, ang napakagandang Miss Eloisa Montemayor.
Isang magalang na palakpakan ang sumalubong kay Eloisa habang siya ay umaakyat sa entablado. Ang kanyang bawat galaw ay mahinahon at elegante. Kinuha niya ang mikropono at ang kanyang mga mata ay nagsimulang libutin ang buong lugar bago tuluyang tumigil at tumitig sa direksyon ni na Victor at Imelda. Ngumiti siya, isang matamis, ngunit nakakakilabot na ng ngiti. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, pinalakas ng sound system. Karangalan kong maging bahagi ng selebrasyong ito. Ang piyesta ay panahon ng pasasalamat, panahon ng pagkakaisa, at panahon ng pagsasabi ng katotohanan. Napakunot ang noo ng mga tao. Ngayong gabi, pagpapatuloy niya, nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang simpleng babae na nangarap lang ng isang masayang pamilya. Nagmahal siya, nagtiwala, at ibinigay ang lahat. Isinakripisyo niya ang kanyang mga pangarap para sa kanyang asawa. Tiniis niya ang masasakit na salita mula sa kanyang biyenan. Lahat sa ngalan ng pag-ibig. Sa audience, nagsimula ng mamutla si Imelda. Nagsimula ng manginig ang mga kamay ni Victor. Pero isang gabi, habang umuulan ng malakas, ang babaeng ito na nagdadalang tao ay itinaboy na parang isang aso. Bakit? Dahil ang kanyang asawa ay may bago ng laruan at ang kanyang biyenan ay may mas malaking pakinabang sa pamilya ng bagong laruan. Ang bulungan ay nagsimula na, mas malakas ngayon. Ang mga tao ay nagtitinginan, nag-uugnay ng mga piyesa. Ang pinakamasakit, sabi ni Eloisa, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pinipigilang emosyon. Sa gabing iyon, hindi lang ang kanyang pamilya ang nawala sa kanya, nawala rin ang kanyang anak. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Biglang isang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. Lumabas dito ang kopya ng isang police report at isang medical certificate. Ang pangalan ni Eloisa de la Cruz. Ang petsa ng gabing iyon. Ang diagnosis, miscarriage due to physical trauma. Hindi aksidente ang lahat, sabi ni Eloisa. Ang kanyang boses ay naging matalim na parang patalim. May nanulak sa kanya. Isang audio recording ang biglang umalingaw-ngaw sa buong court. Ang boses ni Imelda mula sa isang pag-uusap na lihim na na-record ng investigador. Wala akong pakialam sa batang yan. Ang mahalaga, makuha natin ang pera ng mga magulang ni Clarice. Isang tulak lang naman. Kasalanan niya kung bakit siya natumba. Napuno ng sigawan at galit na komento ang buong lugar. Si Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi makahinga. At ang mabait na asawa, pagpapatuloy ni Eloisa. Isa-isang lumabas sa screen ang mga kopya ng resibo at mga peking financial report. Ninakawan niya ang sarili niyang kumpanya para lamang may maipangregalo sa kanyang kabit. Si Clarice, na nakatayo sa entablado kasama ang ibang mga kandidata, ay napatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang pangarap na korona ay biglang naging isang korona ng kahihiyan. Ngayon, wala na silang pera, sabi ni Eloisa. Ang kanyang tono ay malamig at pinal. Kaya napilitan silang ibenta ang kanilang huling yaman, ang kanilang bahay at lupa. Ang bahay na minsan ko ring tinawag na tahanan. Isang dokumento ang muling lumabas sa screen, isang deed of sale. At ang bagong may-ari ng bahay na yon ay ako. Iyon na ang huling dagok. Ang katahimikan ay nakakabingi. Binitiwan ni Eloisa ang mikropono. Tumingin siya ng diretso kay Victor na ngayon ay umiiyak na parang isang bata. Sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, isang tanong lang ang binitiwan niya. Sapapat lang para marinig ng mga nasa harap. Naging masaya ka ba? Hindi na nakasagot si Victor. Ang lahat ay nagkagulo. Si Imelda, na hindi na makayanan ang kahihiyan, ay naging parang isang sugatang hayop. Sa isang iglap ng kabaliwan, sinugod niya ang entablado
Ang kanyang mga kuko ay handang kalmutin ang mukha ni Eloisa. Hayop ka, sinira mo ang buhay namin. Bago pa man dumapo ang mga kuko ni Imelda kay Eloisa, isang matipunong braso ang humarang dito. Si Adrian. Hindi na malaya ni Eloisa na naroon pala siya, nakatayo sa gilid ng entablado, nagmamasid sa buong pangyayari. Mula nang matanggap niya ang mensahe ni Eloisa kagabi, sinundan na niya ito, nag-aalala sa kung anong maaaring mangyari. Tama na po, tita, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin habang hawak ang braso ni Imelda. Ang security ng event ay mabilis na umakyat sa entablado. Si Imelda, na nagwawala pa rin, at si Victor, na tulala at hindi makakilos, ay dahan-dahang inalalayan palabas. Si Clarissa naman ay tumakbo pababa ng entablado, umiiyak, habang iniiwasan ng mga kamera ng cellphone at mapanuring mata ng mga tao. Ang kanilang paglabas ay sinundan ng halo-halong sigawan, pangungutya at bulungan. Ang pamilyang De La Cruz ay nawasak sa loob lamang ng 10 minuto. Naiwan si Eloisa na nakatayo sa gitna ng entablado, sa gitna ng kaguluhan. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya kanina ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Kung hindi siya inalalaya ni Adrian, marahil ay nabuwal na siya. Eloisa, tapos na! Bulong ni Adrian habang inaakay siya pababa, papalayo sa mga mata ng tao. Tapos na ang lahat. Hindi na niya narinig ang anunsyo kung sino ang nanalo. Hindi na niya pinansin ang mga taong sumusubok na lumapit sa kanya. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis doon. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ng mga Montemayor ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng piyesta. Nakaupo si Eloisa sa kanyang balkonahe, nakatanaw sa perpektong hardin, hawak ang isang tasang tsa na lumamig na. Nanalo siya. Iyon ang sinasabi ng lahat. Ang balita tungkol sa grand revelation at the fiesta ay nasa lahat ng social media. Siya ang bida. Siya ang matapang na babae na bumangon at lumaban. Pero bakit hindi niya maramdaman ang saya? Bakit ang nararamdaman niya ay isang malaking kahungkagan? Ang galit na nag-alab sa kanyang dibdib sa loob ng mahabang panahon, ngayong nawala na, ay nag-iwan ng isang malawak at malamig na espasyo. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Doña Trinidad, dala ang isang kumot na ipinatong nito sa kanyang mga balikat. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-aantay na mamatay ang iyong kaaway. Sabi ng matanda habang nauupo sa tabi niya. Ngayon, kailangan mong ilabas ang lason na yan sa iyong sistema. Tumingin si Eloisa sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Lola, bakit po ganito? Bakit hindi ako masaya? Hinaplos ni Doña Trinidad ang kanyang buhok. Dahil hindi ka isang masamang tao, apo. Ang ginawa mo ay hindi para sa kasiyahan. Ginawa mo ito para sa hustisya. At ang hustisya, madalas, ay mabigat dalhin. Niyakap ni Eloisa ang kanyang lola. Doon, sa unang pagkakataon, umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa sakit na idinulot ng iba, kundi dahil sa bigat na idinulot ng sarili niyang mga gawa. Ang tunay na paghilom, bulong ni Doña Trinidad, ay ngayon palang magsisimula. Makalipas ang ilang sandali, isang kasambahay ang lumapit, may dalang isang maliit na bayong. Ano yan? Tanong ni Doña Trinidad. Pinabibigay po ng mga kapitbahay ninyo sa dati niyong tinitirhan, Senyorita Eloisa, sabi ng kasambahay. Binuksan ni Eloisa ang bayong. Sa loob, mayroong mga prutas, isang suha, ilang saging at mangga. Mga simpleng bagay. At sa ilalim nito, may isang maliit na piraso ng papel. Kinuha niya ito at binasa. Proud kami sa iyo, Loisa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng karangyaan ng mansyon, ang simpleng alaalang ito, mula sa mga taong nakakita sa kanyang pagsisimula, ang nagbigay sa kanya ng kakaibang init sa puso. Nang hapong iyon, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid,
Isang sobre ang iniabot sa kanya. Galing sa guardhouse. Walang pangalan ang nagpadala. Ngunit ang sulat kamay sa labas ay kilalang kilala niya kay Victor. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ito. Bahagi ng kanyang isip ang gustong punitin ito at itapon. Ngunit ang isang bahagi ay gustong malaman kung ano ang nasa loob. Hindi ito sulat ng pagbabanta. Sigurado siya. Iba ang pakiramdam. Ito ay sulat ng isang taong wala nang natitira pa. Isang taong nasa dulo na ng kanyang lubid. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang maikling sulat. Eloisa, kailangan nating mag-usap. Sa huling pagkakataon, parang awa mo na. Pinag-isipan ni Eloisa ang sulat sa loob ng 2 araw. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili. Para saan pa? Ano pa ang kailangang pag-usapan? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kailangan niya ito. Hindi para kay Victor, kundi para sa sarili niya. Para tuluyan ng maisara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Pumayag siyang makipagkita, ngunit sa kanyang mga kondisyon. Sa isang pampublikong lugar, isang coffee shop, sa labas ng kanilang syudad, kung saan walang nakakakilala sa kanila. Dumating si Eloisa, kasama ang isang driver na naghihintay sa labas. Nakita niya si Victor na nakaupo sa isang mesa sa sulok, nakatalikod sa pinto. Nang lumingon ito, halos hindi niya ito nakilala. Ang Victor na kaharap niya ngayon ay malayong malayo sa hambog at makisig na lalaking minahal niya. Ang kanyang buhok ay magulo. Mayroon ng mga puting hibla. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Ang kanyang mga balikat ay hukot. Tila pasan ang bigat ng buong mundo. Mukha siyang talunan. Salamat sa pagdating mo, sabi ni Victor. Ang boses ay paos. Hindi nagsalita si Eloisa. Naupo lang siya at naghintay. Wala na kami ni Clarice. Panimula ni Victor, nakatingin sa tasang walang laman. Iniwan niya ako pagkatapos ng gabing iyon. Kinuha ng pamilya niya ang lahat ng pwede nilang makuha. Si Mama naman, nagkasakit sa puso dahil sa stress at kahihiyan. Walang emosyon si Eloisa. Para siyang nakikinig sa kwento ng isang estranghero. Ang sakit, ang galit, lahat ay tila manhid na. Hindi ako naparito para humingi ng isa pang pagkakataon. Pagpapatuloy ni Victor. At sa wakas, ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam kong imposible na yon. Alam kong sinira ko ang lahat. Huminga siya ng malalim. Naparito ako para humingi ng tawad, Elisa. Sa lahat. Sa bawat masasakit na salita ni Mama na hinayaan kong sabihin niya sa'yo. Sa pagiging duwag ko, sa hindi ko pagpanig sa'yo, at sa pagkawala ng anak natin. Sa pagbanggit ng kanilang anak, isang pamilyar na kirot ang muling naramdaman ni Eloisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sinabayan ng galit. Sinabayan ito ng isang malalim na lungkot. Alam ko, kahit 1,000 beses pa akong humingi ng tawad, hinding-hindi nito maibabalik ang lahat, sabi ni Victor. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Pero kailangan kong sabihin ito, para sa'yo at para na rin sa akin. Patawarin mo sana ako. Tinitigan ni Eloisa si Victor. Ang lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Ang lalaking naging dahilan ng pinakamatinding sakit na naramdaman niya. Ngayon, ang nakikita niya na lang ay isang sirang tao. Isang taong naligaw ng landas dahil sa kahinaan at kasakiman. Hindi na siya nakakaramdam ng galit. Ang nararamdaman niya na lang ay awa. Victor, sabi ni Eloisa, ang kanyang boses ay kalmado at buo. Matagal na kitang pinatawad. Nagulat si Victor. Ano? Nung gabing itinaboy ninyo ako, galit na galit ako. Nung nawala ang anak ko, gusto kong maghiganti. At ginawa ko nga. Pag-amin ni Eloisa. Pero habang ginagawa ko yon, unti-unti kong naintindihan na ang paghihiganti ay parang isang kadena. Habang hawak ko ito para saktan kayo, nakatali pa rin ako sa inyo.
Nakatali pa rin ako sa nakaraan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo, Victor. Hindi ito para sabihing tama ang ginawa ninyo dahil habang buhay iyong magiging mali. Hindi rin ito para magkaibigan tayong muli. Huminga siya ng malalim at muling tumingin kay Victor, diretso sa mga mata. Pinapatawad na kita, Victor. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para tuluyan na akong makalaya. Sa mga salitang iyon, isang mabigat na tinik ang tila na bunot mula sa dibdib ni Eloisa. Naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ito na pala iyon. Ito ang kapayapaan na sinasabi ni Adrian. Tumayo na si Eloisa. Sana, sa pagpapatawad ko, mapatawad mo na rin ang sarili mo, sabi niya. At sana, magsimula kang muli sa tamang paraan. Iniwan niya si Victor na umiiyak sa mesa. Lumabas siya ng coffee shop at ang sumalubong sa kanya ay ang sikat ng araw. Ngumiti siya, isang tunay at malayang nangiti. Sumakay siya sa kotse, ngunit hindi siya nagpahatid pa uwi sa mansyon. May isang lugar siyang gustong puntahan. Nang huminto ang sasakyan, nasa tapat na siya ng ospital kung saan nagtatrabaho si Adrian. Nakita niya itong papalabas, mukhang pagod mula sa kanyang duty. Adrian, tawag niya. Lumingon ito at isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha nito nang makita siya. Nilapitan siya ni Eloisa. Hinawakan ni Adrian ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay mainit at puno ng pag-aalaga. Tapos na, sabi ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid. Lahat, tapos na. Naintindihan agad ni Adrian ang ibig niyang sabihin. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang mga kamay. Kung gayon, sabi ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nangungusap, puno ng pag-asa. Handa ka na ba para sa bagong simula? Tumingin si Eloisa sa lalaking nasa harap niya. Ang lalaking nakakita sa kanya sa pinakamadilim niyang gabi. Ang lalaking naging ilaw niya. Tumango siya at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Lumipas ang isang taon. Ang mansyon ng mga Montemayor ay hindi na lamang isang bahay. Ito ay naging isang tahanan. At ang mga Montemayor ay hindi na lamang isang pangalanan sa mundo ng negosyo, kundi isang pamilyang may pusong tumutulong. Sa isang masiglang umaga, nakaupo si Eloisa sa balkonahe, umiinom ng kape, habang pinagmamasdan ang isang bagong tayong pasilidad sa bakuran ng mansyon. Isang sentro ito para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang proyekto na pinangunahan niya sa tulong at suporta ni Adrian at ni Lola Trinidad. Hindi na siya ang Eloisa na naghahanap ng hustisya. Siya na ngayon ang Eloisa na nagbibigay ng pag-asa. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Adrian, dala ang isang maliit na palayok ng bagong tanim na halaman. Magandang umaga, mahal, sabi nito. Hinalikan ang kanyang noo. Ang ganda ng ating proyekto ngayon. Ngumiti si Eloisa. Salamat sa tulong mo, Adrian. Wala ako rito kung wala ka. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Kung wala ka, wala rin ako rito. Ikaw ang nagturo sa akin na may pag-asa pa pagkatapos ng pagkawala. Ang pagkawala ng asawa ni Adrian noon ay matagal nang gumambala sa kanyang puso. Ngunit sa piling ni Eloisa, natututunan niyang muling buksan ang kanyang sarili sa pag-ibig at paghilom. Sa hardin ng sentro, nakita nila si Lola Trinidad na nakaupo sa isang bangko. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Ang dating babaeng bakal ay naging mas malambot na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ang pamilyang pinangarap niyang buuin para sa kanyang anak. Lola, kumain na po kayo ng almusal, sabi ni Eloisa habang nilalapitan ng matanda. Paparating na, sagot ni Lola Trinidad. Ang tingin ay nakatuon
sa isang batang babae na masayang tumatawa. Mas masarap pagmasdan ang mga ngiting ito kaysa sa kahit anong almusal. Isang araw, habang inaayos ni Eloisa ang kanyang mesa sa opisina, nakita niya ang isang lumang sobre. Binuksan niya ito, isang postcard mula sa probinsya. May drawing ng isang simpleng bahay at isang bukirin. Mula kay Victor, maikli lang ang mensahe. Nagsisimula na po ako ulit dito. Payapa. Salamat, Eloisa. Nagulat si Adrian nang makita ang postcard. Victor? Kinuha ni Eloisa ang postcard. Tinitigan niya ito. Hindi na siya nakakaramdam ng galit o puot. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kalmado. Ito ang patunay na ang kanyang pagpapatawad ay hindi na sayang. Ito ang patunay na ang bawat isa ay may pagkakataon para magsimulang muli. Oo, sabi niya kay Adrian habang itinago ang postcard sa isang lumang libro. Sana ay makahanap siya ng kapayapaan. Niyakap ni Adrian si Eloisa mula sa likod. Ang kanyang baba ay nakapatong sa kanyang balikat. Magkasama silang tumingin sa labas ng bintana. Sa labas, ang araw ay sumisikat. Ang mga puno ay luntian. Ang mga bulaklak ay sariwa. At ang mga tinig ng mga kababaihan at bata sa sentro ay nagdadala ng musika ng pag-asa. Tingnan mo ang itinanim mo, mahal. Bulong ni Adrian sa kanyang tainga. Ngumiti si Eloisa. Alam niyang hindi lang ang mga halaman sa hardin ang tinutukoy ni Adrian. Ito ay ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang tiniis, ang lahat ng kanyang itinanim, pag-asa, paghilom, at pag-ibig. Ang kanyang puso ay puno. Ang kanyang kaluluwa ay payapa. Ang hardin ng kanyang buhay, sa wakas, ay namumulaklak.